Naway sumakop sa iyo ang kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon kasama ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Saan ka man naroroon sa sandaling ito, anuman ang time zone na kinaroroonan ng iyong pagod na puso, anuman ang diagnosis na mabigat sa medikal na talaan sa harap mo o nananatili sa likod ng iyong nag-aalalang isipan, nais kong malaman mo na ikaw ay nakikita. Ikaw ay kilala at pinakamahalaga, ikaw ay minamahal. Ngayon tayo ay nagtitipon sa paligid ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pahayag na naisulat sa kasaysayan ng tao. Mga salitang isinulat ng Apostol Pablo mula sa isang selda sa bilangguan sa Roma, mga salitang umuukit sa loob ng 2 milenyo ng pagdurusa at tagumpay ng tao, mga salitang direktang bumubulong sa bawat opisina ng doktor, bawat silid ng ospital, bawat nag-aalalang gabi, bawat hindi tiyak na bukas. Sinasabi sa Roma 8:38 hanggang 39, sapagkat ako'y lubos na kumbinsido na ni ang kamatayan ni ang buhay, ni ang mga anghel ni ang mga demonyo, ni ang kasalukuyan ni ang hinaharap, ni anuman sa mga kapangyarihan, ni ang taas ni ang lalim, ni anuman sa lahat ng nilikha ay makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa Kristo Jesus na ating Panginoon. Hayaan mong ang mga salitang iyon ay dumaloy sa iyo, hindi lamang bilang isang sinaunang teksto, hindi lamang bilang isang teolohikal na doktrina, kundi bilang isang buhay, humihingang katotohanan na tuwirang sinasabi sa iyong kalagayan ngayon. Bago tayo sumisid ng malalim sa talatang ito, nais kong kilalanin ang isang bagay na madalas na hindi nasasabi sa ating mga simbahan at komunidad ng pananampalataya, ang pagtanggap ng diagnosis, kung ito man ay diabetes, labis na katabaan, kanser, malalang sakit, mga pagsubok sa kalusugang pangkaisipan o anumang kondisyon na nagbabago sa tanawin ng iyong buhay, ay maaaring makaramdam na parang isang teolohikal na lindol. Ito ay nanginginig sa pundasyon ng kung paano natin nauunawaan ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pag-ibig. Maaaring itanong mo sa iyong sarili, kung mahal ako ng Diyos, bakit ito? Kung ako ang kanyang minamahal na anak, bakit ako nagdurusa? Nasaan siya sa ulat ng doktor na ito? Ibig bang sabihin ng diagnosis na ito ay nahulog ako sa labas ng bilog ng kanyang pag-aalaga? Ito ay hindi mga tanong ang mahina na pananampalataya. Ito ay mga tanong ang tapat na pananampalataya. At ang Diyos ay sapat na malaki upang hawakan ang lahat ng ito. Ngayon, susuriin natin kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling hindi matitinag na constant sa bawat nagbabagong diagnosis, bawat nag-iibang prognosis, at bawat hindi tiyak na paglalakbay sa kalusugan. Matutuklasan natin na ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa ating kalagayan sa kalusugan. Ito ang mismong lupa na ating tinatayuan kapag ang lahat ng iba pa ay tila hindi matatag. Pansinin kung paano sinimulan ni Paul ang pahayag na ito, sapagkat ako'y kumbinsido. Ito ay hindi isang pagnanais na mangyari. Ito ay hindi relihiyosong optimismo o positibong pagkumpuni. Ang salitang Griego na ginamit dito ay pepeismai, isang perpektong passive participle na nangangahulugang si Paul ay kumbinsido at nanatili sa estado ng paniniwalang iyon. Ito ay isang tiyak na katotohanan sa kanyang kaluluwa. Ngunit ano ang nagbigay kay Paul ang otoridad upang gumawa ng ganitong pahayag? Nang isulat ni Paul ang mga salitang ito, hindi siya nakaupo sa isang komportabling silid-aralan na may mainit na tasa ng tsaa. Siya ay sumusulat mula sa isang lugar ng malalim na pagdurusa. Ito ay isang tao na pinagsasampal ng mga pangrod, binato at iniwan para sa patay, nakaranas ng mga pagkawasak ng barko ng maraming beses, paulit-ulit na nakulong, at namuhay na may tinawag niyang tinik sa laman. Maaring isang malalang kondisyon sa kalusugan na pinili ng Diyos na hindi pagalingin sa kabila ng paulit-ulit na mga panalangin ni Paul. Alam ni Paul ang pagdurusa ng lubusan,
Alam niya kung ano ang pakiramdam kapag siya ay pinabayaan ng kanyang katawan. Alam niya ang kahinaan ng harapin, ang bukas ng walang garantiya ng paggaling o ginhawa. At mula sa lugar na iyon, hindi mula sa isang lugar ng kalusugan at ginhawa, isinumpa niya, walang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Mahalaga ito ng labis kapag ikaw ay nakaupo sa opisina ng doktor na tumatanggap ng balitang nagbabago ng lahat. Ang paniniwala ni Paul ay hindi nabuo sa isang laboratorio ng teolohikal na teorya. Ito ay nahubog sa apoy ng totoong sakit, totoong diagnosis, totoong limitasyon. Ngayon, tingnan natin ang mga bagay na inilista ni Paul. Hindi lang siya nagsasabi ng wala. Tinutukoy niya ng tiyak ang mga bagay na pinakakinatatakutan natin. Kamatayan o buhay, nagsisimula siya sa mga hangganan ng mismong pag-iral. Kung tayo man ay humaharap sa katapusan ng buhay o nakikipaglaban sa araw-araw na hirap ng pamumuhay na may malalang sakit, wala sa mga kondisyong ito ang may kapangyarihang putulin tayo mula sa pag-ibig ng Diyos. Ang iyong diagnosis ay hindi nagpapababa sa iyong halaga, maging ito man ay terminal o malalang sakit, nagbabanta sa buhay o nagbabago ng buhay. Mga anghel o demonyo, kahit ang mga espiritual na puwersa, mabuti man o masama, ay hindi makakapagpahinto sa koneksyong ito. Minsan nagtatanong tayo kung ang espiritual na digmaan ay nakalikha ng hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Sinasabi ni Pablo, imposibleng mangyari. Walang espiritual na katotohanan ang makakapagwasak sa ugnayang ito. Ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sa ngayon, sa sandaling ito ng diagnosis, mahal ka ng Diyos. Bukas, kapag humarap ka sa paggamot o pamamahala o kawalang katiyakan, mahal ka ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa mga resulta. Ito ay umiiral sa bawat kasalukuyang sandali at umaabot sa bawat hindi alam na hinaharap. Wala ring anumang kapangyarihan. Walang autoridad, walang sistema, walang institusyon, walang medikal na establishmento, walang kumpanya ng siguro, walang diagnosis mismo ang may kapangyarihang paghiwalayin ka mula sa pag-ibig ng Diyos. Walang taas o lalim. Kung ikaw man ay nasa tuktok ng bundok ng pagpapatawad o nasa lambak ng pag-unlad, kung ikaw man ay nakakaranas ng tagumpay sa kalusugan o isang nakasisirang pagkatalo, ang heograpiya ng iyong paglalakbay sa kalusugan ay hindi nagbabago sa topolohiya ng pag-ibig ng Diyos. Ni anumang bagay sa lahat ng nilikha, ito ang sandali ng pag-angat ng mikropono ni Pablo. Nasaklaw na niya ang supernatural, ang temporal, ang spasyal at ngayon ay idinadagdag niya at sa pamamagitan ng paraan kung may na-miss ako, literal na anumang bagay na umiiral sa lahat ng nilikha, hindi rin niyon makapaghiwalay sa iyo. Babago tayo pag-usapan kung ano ang pag-ibig ng Diyos, linawin muna natin ang ilang maling akala na maaaring magdulot ng pagdurusa sa mga taong humaharap sa mga hamon sa kalusugan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi patunay ng iyong kalusugan. Ang ebanghelyo ng kasaganaan ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagpapala ng Diyos ay laging nagiging pisikal na kalusugan at material na kayamanan. Ngunit si Jesus mismo ay hindi nangako sa kanyang mga tagasunod ng immunity mula sa sakit. Sa katunayan, nangako siya ng kapighatian. Si Pablo, isa sa mga pinakamahuhusay na apostol, ay namuhay na may chronic na karamdaman. Si Timoteo ay madalas na nagkaroon ng mga sakit sa tiyan. Si Epafrodito ay halos namatay dahil sa sakit. Ang mga ito ay mga tao na labis na minamahal ng Diyos. At gayon pa man, naranasan nila ang tunay na mga pagsubok sa kalusugan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala kapag nakatanggap ka ng masamang balita.
Minsan hindi natin namamalayan na naniniwala tayong ang isang diagnosis ay nangangahulugang nadismaya ang Diyos sa atin, pinaparusahan tayo o humiwalay siya sa atin. Ngunit ang Roma 8:38 hanggang 39 ay sumisira sa kasinungalingang ito. Ang diagnosis ay hindi nagbabago sa pananaw ng Diyos sa iyo. Hindi siya kumilos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nabawasan kahit sa kaunting bahagi. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nagdududa, kapag ikaw ay galit sa Diyos, kapag ang iyong pananampalataya ay tila mahina, ang kanyang pag-ibig ay nananatiling pareho. Hindi mo kailangang ipakita ang iyong pananampalataya upang makuha ang kanyang pag-ibig. Ito ay iyo na. Ang pag-ibig ng Diyos ay advokasya. Sinasabi sa Roma 8:34 na si Kristo Jesus ay nasa kanang kamay ng Diyos na mamagitan para sa atin. Kahit na hindi ka makapanalangin kapag ang diagnosis ay kinuha ang iyong mga salita, kapag ikaw ay sobrang pagod o natatakot na bumuo ng mga pangungusap, nanalangin si Jesus para sa iyo. Ang kanyang pag-ibig ay aktibong nagtataguyod sa iyong ngalan sa harap ng Ama. Kes ang pag-ibig ng Diyos ay pagbabago, hindi transaksyon. Hindi ka mahal ng Diyos upang makuha ang isang bagay mula sa iyo. Mahal ka niya upang baguhin ka. Minsan, ang pagbabagong iyon ay nangyayari sa pamamagitan ng pagpapagaling. Minsan ito ay nangyayari sa pamamagitan ng karakter na nabuo sa pamamahala ng talamak na sakit. Minsan ito ay nangyayari sa pamamagitan ng mas malalim na pag-asa sa Kanya na nagmumula sa mga limitasyon. Ang Kanyang pag-ibig ay palaging nagtatrabaho para sa iyong pinakamabuting kabutihan na siyang pagkakatulad sa larawan ni Kristo kahit na mahirap ang mga kalagayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang walang hanggan na pananaw. Habang tayo ay natural na nakatuon sa pansamantalang katawan na ito at sa mga kondisyon nito, ang pag-ibig ng Diyos ay may hawak na walang hanggan na pananaw. Nakikita niya ang lampas sa diagnosis na ito patungo sa katawan ng muling pagkabuhay na isang araw ay matatanggap mo. Nakikita niya ang lampas sa panandaliang pagdurusa na ito patungo sa walang hanggan na bigat ng kaluwalhatian. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagpapababa sa iyong kasalukuyang sakit, ngunit inilalagay nito ito sa isang konteksto na nagbabago ng lahat. Maging praktikal tayo. Paano mo talaga isinasabuhay ang katotohanan ng hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos kapag ang iyong katawan ay nagbibigay sa iyo ng araw-araw na paalala na may mali? Una, ikaw ay nagdadalamhati ng tapat sa harap ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang mahalin ng Diyos ay hindi nangangahulugang nagkukunwari na lahat ay maayos. Ang mga awit ay puno ng mga tapat na panalangin. Sumigaw si David, "Gaano katagal, O Panginoon? Makakalimutan mo ba ako magpakailanman?" Malawak na tinanong ni Job ang Diyos. Si Jesus mismo ay nanalangin sa Gethsemane, "Ama, kung nais mo, alisin mo ang saro na ito sa akin." Ang iyong diagnosis ay nagdudulot ng lehitimong pagkawala. Pagkawala ng kalusugan, pagkawala ng katiyakan, pagkawala ng hinaharap na iyong inisip, pagkawala ng enerhiya, pagkawala ng kalayaan, marahil pagkawala ng kasarinlan. Ang pag-ibig ng Diyos ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo para sa iyo upang magdalamhati sa lahat ng ito. Maaari mong dalhin ang iyong galit, iyong takot, iyong pagkabigo ng direkta sa Kanya. Hindi Kanya mahal ng mas kaunti dahil sa pagiging tapat tungkol sa iyong sakit. Pangangalawa, tinatanggap mo ang pangangalaga bilang isang kilos ng pagtanggap ng pag-ibig. Minsan, nahihirapan tayo sa pag-asa na kasama ng mga hamon sa kalusugan. Nais nating maging malakas, sapat sa sarili at nakapag-iisa. Ngunit narito ang isang magandang katotohanan. Ang pagpapahintulot sa iba na alagaan ka ay maaring maging isang kilos ng pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos.
Kapag may nagdadala sa iyo sa isang appointment, umuupo sa iyo habang ikaw ay ginagamot, tumutulong sa iyo sa mga gawain na hindi mo na kayang gawin ng madali. Iyan ang kadalasang paraan kung paano nagiging konkretong damhin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag hayaan na ang kayabangan ang magpigil sa iyo na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Kapag tumanggap ka ng tulong, hindi ka mahina. Pinapayagan mong mahalin ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. Pangatlo, ingatan mo ang iyong katawan ng may pagmamahal, hindi kahihiyan. Kung ikaw ay may diabetes, labis na katabaan, o iba pang kondisyon na may kinalaman sa mga salik ng pamumuhay, madali itong humantong sa sariling paghatol. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay nagtutawag sa iyo na alagaan ang iyong katawan mula sa isang lugar ng pagiging mahalaga, hindi kahihiyan. Sandatipnay, kailangan kong mag-ehersisyo at kumain ng mas mabuti dahil ako'y sira at masama. Ang katotohanan ay may pagkakataon akong alagaan ang katawan na ito dahil ako'y labis na minamahal. At ang katawan na ito ang templo kung saan nananahan ang Espiritu ng Diyos. Ako'y nag-aalaga sa kung ano ang sa Kanya. Ang pagbabagong iyon mula sa pamamahala na nakabatay sa kahihiyan patungo sa pamamahala na nakabatay sa pag-ibig ay nagbabago ng lahat. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng maparusang pagpapabuti sa sarili at mapagbigay na pag-aalaga sa sarili. Yung paggisa ng Diyos ay nagtatatag ng iyong tunay na pagkakakilanlan. Ikaw ay pinili, banal at mahal na mahal. Ikaw ay isang bagong nilikha. Ikaw ay nilikha ng may takot at kahanga-hanga. Ang iyong diagnosis ay bahagi ng iyong kwento, ngunit hindi ito ang pamagat ng iyong kwento. Ang pamagat ng iyong kwento ay minamahal. Ikalima, nagpa-practice ka ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Ang Roma 8:38 hanggang 39 ay nasa mas malawak na konteksto ng pag-asa. Mas maaga sa kabanatang ito, pinag-uusapan ni Pablo kung paano ang nilikha mismo ay umaatungal, naghihintay sa pagtubos. Ang iyong katawan ay umaatungal din, naghihintay sa kanyang pinakahuling pagpapagaling sa muling pagkabuhay. Si mamumuhay na minamahal ay nangangahulugang hawakan ang dalawang katotohanan ng sabay-sabay, maaaring pagalingin ng Diyos ngayon at tiyak na gagaling ng lubos sa muling pagkabuhay. Minsan pinipili niya ang una, palaging nangangako siya ng pangalawa. Ang kanyang pag-ibig ay naroroon sa parehong ngayon na pagpapagaling at hindi pa na pagkumpleto. Ito ay hindi pagtanggap o pagsuko sa kasalukuyang pagpapagaling. Ito ang kalayaan na nagmumula sa kaalaman na alinman sa paraan. Kung maranasan mo ang pagpapagaling sa buhay na ito o hindi, ang pag-ibig ng Diyos ay humahawak sa iyo at ang ganap na kabuuan ay garantisado. Lumikha ng espasyo para sa mga komplikadong emosyon. Huwag madaliin ang mga tao patungo sa pagtanggap o positibidad. Hayaan silang magalit, hayaan silang magtanong, hayaan silang magdalamhati. Ang iyong trabaho ay hindi ayusin ang kanilang mga emosyon o gawing espiritual ang kanilang sakit. Ang iyong trabaho ay maging isang hindi nababahalang, mapagmahal na presensya na sumasalamin sa mapagpasensyang pag-ibig ng Diyos. Gusto kong maglaan ka ng sandali ngayon. Isara ang iyong mga mata. Kung ikaw ay nasa ligtas na lugar para gawin ito, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at maramdaman itong tumitibok. Ang tibok na yon, kung ito man ay nahihirapan sa ilalim ng bigat ng sakit o malakas na tumitibok. Ang tibok na iyon ay umiiral sa loob ng di mababasag na bilog ng pag-ibig ng Diyos. Isipin mo kung ano ang pinaka-kinatatakutan mo tungkol sa iyong kalusugan. Ang pag-unlad ng sakit, ang mga limitasyon, ang kawalang katiyakan, ang posibilidad na hindi narito para sa mga taong mahal mo, ibigay ang takot na iyon ngayon sa iyong puso. Verse ng ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay tungkol sa kalikasan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa mga pagkakataon. Ito ay mahalaga sa kanyang kalikasan. Sinasabi sa Juan 4,
8, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sinasabing ang Diyos ay nagmamahal kahit na totoo iyon. Ngunit ang Diyos ay pag-ibig. Ito ay hindi isang bagay na kanyang ginagawa. Ito ay isang bagay na kanya. Nang natanggap mo ang iyong diagnosis, hindi muling sinuri ng Diyos ang kanyang pagmamahal para sa iyo. Hindi niya muling tinantiya ang iyong halaga. Hindi niya in-update ang kanyang pangako. Nanatili siyang eksaktong kung sino siya. Ang Diyos na ang likas na katangian ay pagmamahal, na ang pagmamahal ay kasing hindi nagbabago ng kanyang karakter, na ang pagmamahal para sa iyo ay nauna sa iyong diagnosis at magtatagal pa dito. Salamat sa Roma 8:38 hanggang 39. Salamat sa matapang na pangako na tila imposibleng mangyari na walang anuman, talagang walang anuman ang makapaghiwalay sa amin mula sa iyong pag-ibig sa Kristo Jesus na aming Panginoon. Tinatanggap namin ang pangakong iyon ngayon bilang buhay na katotohanan, hindi lamang mga sinaunang salita. Para sa mga tumatanggap ng balita na nagbabago ng lahat, Panginoon, salubungin mo sila sa sandaling ito. Palibutan mo sila ng iyong presensya. Hayaan mong maramdaman nila ang iyong pag-ibig na parang mainit na kumot sa malamig na gabi. Bigyan mo sila ng biyaya na magdalamhati sa mga nawala habang nagtitiwala sa mga natira, ang iyong hindi nagbabagong pag-ibig. Kapag ang diagnosis ay parang pader sa pagitan nila at sa iyo, ipaalala mo sa kanila na nawasak mo na ang pader na iyon. Walang humihiwalay. Wala. Para sa mga namamahala ng mga chronic na kondisyon, Ama, kinikilala namin ang pagod, ang araw-araw na pakikibaka ng mga paggamot, gamot, pagmamanman at pag-aangkop, ang pagkabigo kapag ang mga katawan ay hindi nakikipagtulungan, ang inggit kapag ang iba ay tila madaling dumaan sa buhay. Bigyan mo sila ng biyaya na makita ang kanilang araw-araw na pangangalaga bilang isang gawa ng pagsamba. Tulungan mo silang alagaan ang mga katawan na ito mula sa isang lugar ng pagmamahal, hindi mula sa kahihiyan o takot. Suportahan mo sila sa iyong presensya sa monotonya at pakikibaka. Para sa mga naglalakad sa lambak ng terminal na diagnosis, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay sumasalubong sa kanila kahit dito, lalo na dito. Yakapin mo sila ng mahinahon. Hayaan silang malaman na ang kamatayan mismo ay walang kapangyarihang paghiwalayin sila sa iyong pag-ibig. Ang kamatayan ay simpleng pintuan patungo sa mas ganap na karanasan ng pag-ibig na sa kanila na. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Bigyan mo ng kapayapaan ang kanilang mga pamilya. At hanggang dumating ang araw na iyon, punuin ang bawat natitirang sandali ng kamalayan sa iyong pag-ibig. Para sa mga sumusuporta sa mga mahal sa buhay sa panahon ng krisis sa kalusugan, bigyan mo sila ng tibay, Ama. Tulungan mo silang maging iyong mga kamay at paa. Turuan mo silang laging nandiyan, magmahal ng may kabuluhan at makinig ng taos-puso. Ingatan mo sila mula sa pagkapagod ng tagapag-alaga. Paalalahanan mo sila na habang minamahal nila ang kanilang mga tao, sila ay nakikilahok sa iyong pag-ibig. Para sa mga nahihirapan sa mga kondisyon na konektado sa pamumuhay, diabetes, labis na katabaan, sakit sa puso, Ama, alisin mo ang bigat ng kahihiyan. Tulungan mo silang marinig ang iyong tinig ng pag-ibig sa itaas ng mga tinig ng paghatol, pareho ng panlabas at panloob. Bigyan mo sila ng motibasyon na nagmumula sa kaalaman na sila'y minamahal na, hindi ang motibasyon ng pagsisikap na makuha ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili. Gawing mas malalim ang paglalakbay ng kalusugan sa karanasan ng iyong pag-aalaga. Para sa mga nasa larangan ng medisina na nag-aalaga sa mga pasyente, salamat sa mga lingkod na ito na naglilingkod sa mga katawan at kaluluwa. Bigyan sila ng karunungan, malasakit at paalala na sila ay mga katuwang mo sa pagpapakita ng pagmamahal sa mga taong nasasaktan. Palakasin sila sa mahirap na trabaho. Ama, para sa aming lahat, turuan mo kaming mamuhay na parang mga taong hindi mapaghihiwalay na minamahal.
Hayaan mong ang katotohanang iyon ay muling hubugin ang aming pananaw sa aming mga sarili, kung paano namin hinaharap ang mga hamon, kung paano namin inaalagaan ang mga katawan na ito, kung paano namin minamahal ang iba. Tulungan mo kaming alalahanin na ang aming pagkakakilanlan ay hindi matatagpuan sa aming kalagayan sa kalusugan, kundi sa pagiging iyo. Tulungan mo kaming isagawa ang pag-asa ng muling pagkabuhay, umaasa na palagi kang nagtatrabaho patungo sa ganap na kabuuan, kahit na ang kasalukuyang mga kalagayan ay mahirap. Pinapasalamatan ka namin na ang iyong pag-ibig ay hindi isang damdaming kailangan naming ipagkalat o gantimpala na kailangan naming makamit. Ito ay isang katotohanan na aming pinagmumulan ng kapayapaan. Ito ang lupa sa ilalim ng aming mga paa kapag ang lahat ay nagbabago. Walang anuman sa lahat ng nilikha ang makapaghiwalay sa atin mula sa iyong pag-ibig sa Kristo Jesus na aming Panginoon. Naniniwala kami dito. Tulungan mo ang aming kawalang paniniwala. Sa mahalagang pangalan ni Jesus na nagpakita ng hindi mapaghihiwalay na pag-ibig sa pamamagitan ng pagpunta sa krus para sa amin habang kami mga makasalanan pa, na patuloy na namamagitan para sa amin ngayon at na isang araw ay buburahin ang bawat luha mula sa aming mga mata at gagawin ang lahat ng bagay na bago. Amen. Minamahal, habang tinatapos natin ang oras na ito ng magkasama, nais kong dalhin mo ang katotohanan ito sa iyo. Anuman ang diagnosis na lumitaw sa iyong chart, anuman ang label na nakakabit sa iyong medikal na tala, anuman ang mga limitasyon o hamon na iyong hinaharap, ikaw ay una at higit sa lahat ang minamahal ng Diyos. Ang paniniwala ni Pablo sa Roma 8:38 hanggang 39 ay hindi isang pagnanais na mangyari. Hindi ito pagtanggi sa tunay na pagdurusa. Ito ang hindi matitinag na katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos ang tanging constant sa isang mundong puno ng pagbabago. Ang kalusugan ay nagbabago, ang mga kalagayan ay nagbabago, ang mga katawan ay nagbabago. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Kapag pumasok ka sa opisina ng doktor bukas, ang pag-ibig ng Diyos ay kasama mo. Kapag umiinom ka ng iyong gamot, pinamamahalaan ng iyong dieta, gumagawa ng iyong mga ehersisyo, dumadalo sa iyong mga paggamot, ginagawa mo ang lahat ng ito sa yakap ng hindi mapaghihiwalay na pag-ibig. Kapag hinaharap mo ang gabi na nag-aalala tungkol sa hinaharap, ang pag-ibig ng Diyos ang unan sa ilalim ng iyong ulo. Kapag nagising ka sa isa pang araw ng pamamahala sa malalang sakit, ang pag-ibig ng Diyos ang lakas para sa araw na iyon. Mayroong isang magandang paradoha sa pananampalatayang Kristiyano. Sabay-sabay tayong mga tao ng malalim na realismo at malalim na pag-asa. Hindi natin tinatanggi ang realidad ng pagdurusa, sakit o kamatayan, ngunit hindi rin natin hinahayaan na ang mga realidad na iyon ang magkaroon ng huling salita. Ang huling salita ay pag-ibig, ang hindi mapaghihiwalay, hindi nagbabago, hindi nakukuhang, hindi nagkukulang na pag-ibig ng Diyos. Ang iyong diagnosis ay totoo. Ang iyong sakit ay totoo. Ang iyong mga hamon ay totoo. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay mas totoo kaysa sa lahat ng ito. Ito ang pinakamataas na katotohanan na humahawak sa lahat ng iba pang katotohanan sa loob nito. Kaya't maglakad ng may kumpiyansa, hindi sa iyong sariling lakas o sa iyong kakayahang malampasan ang iyong mga hamon sa kalusugan sa pamamagitan ng matinding determinasyon, kundi sa kumpiyansang ikaw ay pinangangalagaan, kilala at minamahal kasama ang diagnosis at lahat. Naway malaman mo sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa na ikaw ay minamahal ng Diyos sa bawat diagnosis. Naway baguhin ng katotohanan iyon ang iyong pananaw sa sarili kung paano mo hinaharap ang iyong mga araw at kung paano mo ipapakita ang parehong hindi mapaghihiwalay na pag-ibig sa iba. At ngayon nga, naway pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka
Naway lumiwanag ang kanyang mukha sa iyo at maging maawain sa iyo. Naway ituwid niya ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa karamdaman at sa kalusugan, sa katiyakan at sa kawalang katiyakan, sa diagnosis na ito at sa higit pa. Ikaw ay mahal. Ikaw ay niyayakap, hindi ka kailanman hiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa Kristo Jesus ang ating Panginoon. Lumakad ka sa kapayapaan, minamahal. Lumakad ka sa kapayapaan. Amen.